Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amin from Japan, Kabayan, Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 16 to 22, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Tingnan natin energy mo. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa card ang pagbabago ng buhay. Nasa sa inyo pa rin ito. Marami kayong energy sa mundong ito. Energy niya, please. Okay. Okay, energy mo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga exciting plan ako na nakikita sa iyo, or may mga excitement ka na mararamdaman by this week sa iba sa inyo. Sa iba na sa inyo, it is outgoing. May having fun, outgoing situation. Ang nakita ko rin sa iyo dito is may mga bagong opportunity sa iyo. Ibig sabihin, there's a new direction happen into your life, o kaya is may isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na or matatapos na. Makakalayak. Iba sa inyo, you feeling, yung freedom situation happen into your life. Yung iba naman sa inyo is nandun ka sa point na may mga didesisyonan ka na this time. Siguro may mga creativity ka na gagawin, ganyan, mag-take a risk ka, may mga maraming risk or many risks, or you will jump to your fashion, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyo na energy. Iba dito parang ano kayo, no? Parang extrovert. Yung iba. Nagiging extrovert. Tingnan natin. Parating. May isang sitwasyon na mabibigla ka. May mabibigla kang isang malalaman na katotohanan. Ikakashock mo ito. May takot akong nakikita sa iyo. May mga sitwasyon. Uy, mag-ingat ka ha sa matatalim na bagay. Mag-ingat ka sa basta matatalas na bagay, matatalim na bagay, sa mga ano yun, yung corner, yan. Ikaw or someone like. Ano parating sa kanya? Pisces. Pwede kang masugatan. May mga expect the unexpected. Ganyan. Ako nakikita sa iyo. Na masashock ka, mabibigla ka, parang gano'n. Parating sa iyo. Ano po yung universe? Okay, parating sa iyo. Ikaw or someone? Kasi dito may sinasabi siya na may tao na kailangang alagaan. May tao na kailangang i-heal. Yun na nakita ko dito. There's a healing situation. Yan. May mga sitwasyon din na ikakabigla mo yung pagbabago na ito. Mayroong isang sitwasyon na mabibigla ka na magbabago sa buhay mo.
Oh. Okay. Merong problema, no? Sabi sa inyo. Yan, may problema. Maaring matagal na tong problema na to. Na hanggang ngayon, hindi mo pa mapakawalan o hanggang ngayon is hindi pa rin natatapos. No? Pwedeng sa pera, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa mga bahay, territorial, pwedeng ganun. Meron din ako nakikita na may sasalungat sa'yo or ikaw ang sasalungat. Yun ang parating. Nakikita ko rin na may mga magtatalo, alitan, hindi magkakasundo. Or hindi yung sitwasyon na wala na yung tiwala o hindi bilib sa sarili. Either sa ikaw wala kang tiwala o hindi ka bilib sa tao na yon, or someone is wala siyang tiwala o bilib sa iyo. Vice versa tayo. May mga imbalance situation sa iba sa inyo. Maaring imbalance when sa family, pera, or trabaho. Pwede ganun, may mga imbalance situation na magaganap o mangyayari. May tao ako nakikita na magiging makasarili o sakim. No? And then also, ang nakikita ko rin dito is revelation. Sa iba. Basta may ikakabigla ka, ikakashock ka. Problem kasi ito, no? Problem na mangyayari sa'yo this week. Maring may kokonek sa'yo na isang taong mas may edad sa'yo. Pwedeng kapamilya mo yan. Mas may edad siya. Kokonek siya sa'yo. O ikaw ang kokonek. Anong parating? Anong parating? Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Ano dapat iwasan ni Pisces? Problema to, no? Problema eh. Anong dapat iwasan? Ayan na nga. Okay, dapat mong iwasan. May tao dito na ano, no? May tao na mangangako sa'yo. May pangako ako nakikita. Or mangangako siya muli sa'yo. Parang ganun. Sa iba ha, ganun. May tao na mangangako sa'yo or mangangako siyang muli sa'yo. Yun ang nakita ko. Sa iba. Dapat mong iwasan. Yung mapanghinaan ka ng loob. Yan, iwasan mo yan. Iwasan mo yung pagdudahan yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag kang magkaroon, don't limit yourself. Parang ingo talaga si ate. Tagalog na nga, ini-English pa. Nahirapan kasi ako minsan eh. Alam mo naman si ate mo. Ay, hala. Napindot ko yung iPad. Visit na yan. Kasi nagpa-blank na siya. Okay, iwasan mo, syempre, yung being a moody o yung mga taong moody, yan, iwasan mo yun. Andito ka rin. Iwasan mo yung it not to see the fact before ka mag-action, before ka mag-decision, advantage and disadvantage sa mga sasabihin mo, sa mga decision mo, sa mga actions mo. Pag-aralan mo maigi ang lahat muna, no? Sinasabi dito. And then, iwasan mo yun nga, mga being unfaithful or mga taong unfaithful, taong liar, or being liar, or being a liar, being a makasarili, or mga taong makasarili, sakim, insecure, mga taong hot temper, sala sa init, sala sa lamig. Kung ikaw ito, umiwas ka na lang doon, or may taong ganun, umiwas ka na lang doon. Not to cooperate, syempre, iwasan mo yun. O yung mga taong ayaw makapag-cooperate sa'yo, o ayaw makinig sa'yo, or ikaw sa kanila, ayaw mo makinig sa kanila, yun ang iiwasan mo, ha? Siyempre, ma-out of control, o yung i-delay, o ipagpabukas, o ipagpaliban yung mga bagay, iwasan mo yun. Ma-stagnant ka in your situation. Yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit, no, sa mga bagay-bagay in life. And then, siyempre,
yung mga tao na mapangling lang, mandaraya o lilinglangin ka. Or taong, o ikaw, ito ha, iwasan mo yan. Yung hindi mo itama yung mga mali mo o yung mga sitwasyon na alam mo naman ano nang dapat gawin, bakit hindi mo pag-actionan, mga ganon. Love. Tingnan natin ang love. Yung yung being masungit o yung mga taong masungit, umiwas ka dyan. Yung magagalitin, o kaya yung mga taong magagalitin, umiwas ka doon. Labi sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta love ni Pisces? Ano po ito? Iba dito, ano mo to? Either kapatid o nanay. Okay. When it comes sa love, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, kasi ang nakita ko dito, maaaring may nalaman ka katotohanan sa kanya. Or vice versa, no pointed name, wala pang alam mo dito. Maaaring may nalaman ka ng katotohanan sa kanya, yes, nagkaroon ng struggle. Kasi why? Itong relationship na to, isa sa inyo kasi, siya, there's a boundary. No? May boundary ang isa sa inyo. Yun ang nakikita ko. Maaaring hindi mo pa talaga totally siya kakilala o may mga bagay, o ikaw ito vice versa, o may mga bagay na hindi pa alam o hindi pa nasasabi lahat. Maaaring ganun sa iba sa inyo. Andito rin kasi yung situation na kung ano yung ipaparamdam mo sa akin, ganun ako sa'yo. Yun, aware naman sa feelings mo, pero magkaiba kasi kayo ng energy nitong taon na to sa nakita ko. Pero sinasabi rin dito na nagkaroon siya ng ibang interest with someone or nahandin yung meron siyang ideal person na maaring hindi niya nakita sa'yo. Sa iba sa inyo ha. Pero sinasabi niya dito, maalaga, ganun. Ang nakikita ko dito, isa sa inyo practical lang. Pagdating sa relationship. Yun. Pero gusto kanya kausapin kasi gusto daw niya ng panimula. No? Itong tao na ito na nahandito. Gusto niya ng panimula na yung sitwasyon na gusto niya mag-sorry kung kayo is nagkahiwalay nito. Gusto niya uli ng harmony. Gusto niya ng peace sa iyo. Yun, susundin ka na daw niya at gusto niya ng forever sa iyo. Magiging responsable na siya. Want to heal. Kumbaga, itong tao na to is want to heal yung relationship na nasira. Yun na nakikita ko dito. And kung kayo naman is, kung single kayo, makakatagpo ka ng isang tao na mas may edad sa'yo. Mas matanda sa'yo. To. Yun na nakikita ko na makakatagpo mo. Sa mga bago ha. Kasi dito sa tao na to, magiging at peace ka sa kanya. Stable tong tao na to. Kasi marami siyang gustong baguhin, tsaka responsable. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, hindi pa, siguro bago lang kayo, no? Siguro wala pa kayong 1 year lang kayo, 1 month, or bago. Or kung kayo naman siya nagkabalikan, doon kayo sa point na nagsisimula kayong muli itong tao na to, no? Yun na nakikita ko. Andun naman yung peace, andun yung promises na nakita ko dito na magkakaroon ng pagbabago in life. Well, hindi naman mawawala yung struggle, no? Hindi naman mawawala yung problema sa relationship na ito. May mga sitwasyon na hindi pinapaalam o may mga sitwasyon na lihim ako na nakikita dito. May mga bagay na pinaprocess pagdating sa relationship. Pwedeng sa part mo o sa part niya or in this relationship, to sa processing situation, ako na nakikita sa'yo. And then also, ano kaya yung secret na tumbalugan na to? Meron siya hindi sinasabi eh.
Oh, di ba? Hindi ako nagkamali. Iba sa inyo, ano kayo, no? Mag-iba kayo ng language. Or maybe is nasa ibang bansa. Actually, alaala mo ba, ang nakikita kong tao dito, dalawa, tatlo. Dalawa or tatlo? Parang gano'n nakita ko. Pero pareho yung isa eh. Dalawa. Ang nakikita kong tao dito. Oo nga, dalawa nga. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. Kung sa part mo ay nag-iisa ka, di it's good. Baka sa part niya. Di ba sabi ko nga may lihim? Or may hindi siya nasabi sa'yo? Maybe ganun. So, nakita ko dito. Yun. Yun. May inaayos eh. May pagsasaayos na nagaganap. May inaayos o may pagsasaayos? Tingnan natin. Ano ba yun? Saan magaling yung mga... Siguro sa card to galing. Iba sa inyo, meron kang malalaman. Maaaring may sasabihin siya sa yung katotohanan or may malalaman ka. Yun. Pisces. Pisces. Universe, ano to? Anong next nito? Napapabuntong hininga ako dito ah. Explain nyo nga, Universe. Naku, mayroon ka ikakabigla. May kakasyak sa pag-uumpisa ng bagong project o bagong simula na pakikipagsapalaran. Ang daming tao. Wow, bakit meron daming tao? Kahilingan, pagbabago ng landas, may mga kakaharapin na mga bagong opportunity or may mga kakausapin or may mga parating. Aba, magbabago yung sarili mo. There's a new beginning. Ikakasal ka? O may pupunta kang kasal? Bakit may stress? Bakit may nagbabackstop, may nagsisinungaling, nagkakaroon ng option? Baluga. Diyos may yung marimar na card na to, oh. Tingnan natin. Mayroong tao na a mother figure na makikipag-usap sa'yo. Pwedeng bibigyan kanya ng advice o siya yung magbibigay sa'yo ng suporta. Pwedeng ganun. May nakikita ako dito na maaring this is the past or maaring hope hindi mangyari sa iba sa inyo. May nakikita akong unhappy situation, unhappy family, unhappy relationship, or unhappy situation, o makakaroon ka ng kalungkutan. No? And then may nakita rin ako dito ng mga cancellation na magaganap o mangyayari sa iyo. Hello? Ano man yan? Yun, may mga cancellation, may mga tao na, o may tao na hindi siya willing to support you or ikaw sa kanya, pwedeng vice versa. May mga lack of achievement, lack of success, or lack of teamwork. Tulad ng sabi ko, di ba, yung mga tao na, or may tao na hindi ayaw makapag-cooperate, ganyan. May isang sitwasyon na hindi ko nakikita yung stability, no? Or hindi stable. You're still waiting for something or for enlightenment or naghihintay ka ng katotohanan or something revelation. May mga sitwasyon na hindi kabagay doon or hindi ka para doon or hindi nag-fit yung sa'yo. Pwedeng ganon. Sa iba sa inyo ha. Merong isang bagay o isang sitwasyon na matagal na alam mo ito, pero bakit nagpaplano? May pagpaplano kasi ako nakikita sa iyo eh. Mga bagong plano. Sira ba bahay mo? May nakita akong bahay sira? Or something need to fix? Parang ganun.
Sana walang maguguhong bahay. Sana ganun. Or may tutulungan ka na to fix yung bahay or magpaparenovate, papagawa ka ba ng bahay. Parang may bahay ako na nakikita na hindi siya stable. Expected, unexpected. A blow of emotion. May mga separation, ano? Makakaramdam ka daw ng pain. Maging aware ka raw kasi may gulong mga ganap sa buhay mo or may mga conflict situation. Ay, may third lover tuloy. May third party pala sa iba. Tataha ka ng bagong direksyon sa buhay mo o may mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. Iba dito, there's a travel. Pwedeng by the next year, 3 days, 3 weeks, 3 months, or next year in the 3rd week or in a 3rd or in a March. Ganyan. August man yan, 8 man yan. Meron akong travel na nakikita sa iyo. Or maybe you are thinking about traveling. The King and the King. Nyak. Magkakaroon ka ng disappointment sa dalawang taong lalaki. Or sila ang madi-disappoint sa'yo. Vice versa. Pwedeng kapatid mo, karelasyon mo. Sabay ganun. Kasama mo sa trabaho, pwedeng ganun. Or pwedeng magulang, ganyan. Dalawang tao. Yung isa dito, parang handun, mabait kasi yung isa, no? Yung isa, mabait. Yung isa, direct to the point. Ang nakikita ko dito. Pero magkakaroon ka na pag-isolate, no? Dito. Pero may tao naman na aware siya when it comes sa feelings mo, dito. Anak, baba ka muna. May mga pagsisisihan ka raw. Or nandun yung thinking lang na nalulungkot ka, ganyan. Universe, ano ginagawa ng dalawang tao dito? Ng dalawang dragon at saka agila na. Agila ba to? Ano ginagawa po nila dito? Para kay Pisces. Kakausapin siya. Para saan po? Ba't nalulungkot siya? Sa pagdidesisyon. Or pwedeng ikaw ito kakausapin mo sila Pwedeng babae siya o lalaki. Pwedeng sa iba dito is vice versa, dalawang babae. Sa iba, dalawang lalaki. Sa iba is babae o lalaki. Pwedeng ganun. Kasi magkakaiba kayo na Hindi naman pwedeng pare-paro kayo na di ba? Masasaktan siya. Matagal. Masaktan ka sa mga sasabihin. O may mga bagay na ikasasakit mo, sabing ganun. There's a pain. There's a deep wound or there's a battle situation. Ako nakikita dito. Pwede makaka-receive ka lang ng news, text message, or this is a communication. Pwedeng gano'n. Sa iba naman dito, marami kasing tao. Hindi ko alam why. No, andun ka sa point na maraming tao ang maguguluhan ka actually. No? Pwedeng malilito ka o maguguluhan ka sa mga sinasabi nila. Yan. May mga taong may masasabi. O magsasalita? Tatagal tayo. Madaliin ko na nga to. There's a feeling emotions. Ako na nakikita sa iyo. Medyo ang nakikita ko sa iyo dito, may mga instant opportunity naman doon na darating sa buhay mo. May mga movement or may mga actions ako nakita. May mga darating na project o may mga darating na opportunity in life. Pero it's up to you to make it happen. Sa nakita ko dito, may nakikita ko na maraming opportunity darating sa iyo as in. Pero bakit may mga illusioning situation, May nakikita rin ako dito na may taong kakausap sa'yo o may taong nakikipag-usap sa'yo. Pero, ba't siya nagsisinungaling? Kasi why? Alam mo, may taong disloyal. May taong nangliling lang, manliling lang, o may paniling lang.
Yun na nakita ko. Sa iba naman dito, may taong may sakit. Ang gulo Ang gulo. May tao. Sa iba sa inyo, maaaring magiging busy kayo. Kasi marami kayong gagawin this time, no? Marami kayong aaksyonan, marami kayong gagawin, ganyan. Maaaring nandun din yung situation na iba is makakaramdam kayo ng mga danger anxiety, ganyan. There's may malalaman ka daw katotohanan talaga. Tatlong beses ko na ata nakita to, diba? Diba, paano pa ako nagbabanggit? May malalaman ka raw na isang katotohanan sa isang tao. O kung kanino man yan. News man yan, message man yan. May bagong simulang magaganap sa buhay mo na ikapagpapabago ng buhay mo ito sa nakikita ko sa iyo. Pero malilito ka daw sa sitwasyon na ito. Sa pagbabago or may mga sitwasyon na pwedeng ma-cancel or delay tulad ng sabi ko kanina, nandun yung fear of the change or parang may point o may sitwasyon ka na may staying put ka dun sa bagay na yun. Diba? Dito si Devil. Ba't nagkatito? Ay, ganun, universe. Nakakaloko. Open your eyes. Trust your intuition. May hindi ka nalalaman. Nasa sa'yo naman yan. Pwede ikaw ito. Kasi there's a toxic energy ako na nakikita sa'yo. Pwedeng someone, there's a toxic, baka sa Riles, sa Kim, sisinungaling, ganyan. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na ikakabigla mo. Maaring, you're feeling emotions Ganyan. Magiging emotional daw ikaw, sabi dito. Pero may bagong simulang magaganap sa'yo. Yun nga lang, iniisip mo siguro kung magiging maganda yung simula ng buhay mo o yung simula ng sitwasyon na ito. Parang nandun ka sa point na yun. May mga indecision situation na nalilito ka, nagkakaroon ka ng self-doubt, fear of the unknown situation, na being held back ka ng nakaraan, baka ganito, baka ganyan, na naman dati, mga ganun sitwasyon. No, sa nakikita ko dito sa iyo. Makaka-receive ka ng isang text message o communication sa isang tao na maaring kaedad mo siya o mas bata sa iyo or sa iba dito is mas matanda sa iyo. Ito. Pwede ikabigla mo rin yung marireceive mo na text message na yun. 'Di ba? Na hindi mo inaasahan na yun. O ano man yan. O may mga magaganap pa mangyari. Arigato namaste, God bless.